Magandang araw mga bata, maligayang pagdating sa ating aralin sa GMRC. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Paano natin mapapahalagahan ang ating sariling buhay? Alam ba ninyo na ang bawat isa sa atin ay mahalaga? May dignidad tayo bilang tao kaya nararapat lamang na alagaan natin ang ating sarili. Handa na ba kayo? Tara! Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang na iisa-isa mo ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Na ipaliliwanag mo kung bakit ang pagpapahalaga sa sarili ay pagkilala sa ating dignidad. At nailalapat mo ang mga paraan ng pag-aalaga at pagpapabuti ng sariling buhay sa araw-araw. Pagmasdan ninyo ang dalawang halaman. Kung ikaw ang pipili, alin ang magiging malusog? Tama, ang halamang inaalagaan. Katulad din natin, kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas magiging malusog, masaya at handa tayong harapin ang bawat araw. Ano ang buhay? Ang buhay ay isang mahalagang regalo. Hindi ito mabibili, kaya dapat itong ingatan, alagaan, pahalagahan at gamitin sa paggawa ng mabuti. Kapag may nawalang laruan, maaari itong palitan, pero ang buhay ay iisa lamang, kaya mahalagang alagaan natin ito. Ano naman ang dignidad? Ang dignidad ay ang likas na halaga ng bawat tao. Kahit sino ka pa, mahirap man o mayaman, matalino man o nahihirapan sa pag-aaral, lahat ng tao ay mahalaga. May karapatan, dapat igalang, at may kakayahang gumawa ng mabuti. Lahat tayo ay may dignidad. Dahil dito, dapat nating igalang ang ating sarili. Ang pagpapahalaga sa buhay ay hindi lamang sa malalaking bagay. Nagsisimula ito sa simpleng gawain araw-araw. Narito ang ilang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Una, kumain ng masustansyang pagkain. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nagbibigay ng lakas at nutrisyon sa ating katawan. Tinutulungan din tayo nitong manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Sumunod, matulog ng sapat. Ang sapat na tulog ay nagbibigay ng pahinga sa ating katawan at isip. Kapag nakapagpahinga tayo ng maayos, mas nagiging masigla at handa tayong matuto. Isa pa ay mag-ehersisyo. Ang regular na pag-ehersisyo ay nagpapalakas ng ating katawan at nagpapanatili ng mabuting kalusugan. Maglinis ng katawan. Ang paliligo, pagsisipilyo at paghuhugas ng kamay ay nakatutulong upang maiwasan ang sakit. Ipinapakita rin ito na pinahalagahan natin ang ating kalusugan. Isa pa ay mag-aral ng mabuti. Ang pag-aaral ay nagpapalawak ng ating kaalaman at kakayahan. Tinutulungan tayo nitong maging handa sa pag-abot ng ating mga pangarap. Manalangin. Ang pananalangin ay paraan ng pagpapasalamat at paghingi ng gabay sa Diyos. Nagbibigay ito ng lakas, pag-asa at kapayapaan sa ating puso at isipan. Isa pa ay sumunod sa magulang. Ang pagsunod sa magulang ay nakatutulong upang manatili tayong ligtas at makaiwas sa kapahamakan. Ipinakikita rin nito ang ating pagmamahal at paggalang sa kanila. Magkaroon ng positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay tumutulong sa atin na harapin ang mga hamon ng may pag-asa. Kapag naniniwala tayo sa ating sarili, mas madali nating nalalampasan ang mga pagsubok. Pag-iwas sa bisyo. Ang pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay nakatutulong upang mapanatiling malusog at ligtas ang ating katawan at isipan. Isa pa ay pag-iwas sa papanganib na gawain. Ang pag-iwas sa mga mapanganib na gawain tulad ng paglalaro sa kalsada o pagsali sa mapanganib na online challenge ay nakatutulong upang maiwasan ang aksidente at maprotektahan ang ating buhay. Pagkontrol sa emosyon. Ang pagkontrol sa galit, lungkot at iba pang emosyon ay tumutulong upang makagawa tayo ng tamang pasya. Nakaiiwas din ito sa mga kilos na maaaring makasakit sa ating sarili o sa iba. At paghingi ng tulong kapag may problema. Kapag may problema o mabigat na nararamdaman, huwag matakot humingi ng tulong sa magulang, guro o taong pinagkakatiwalaan. Ang paghingi ng tulong ay tanda ng katapangan at pagmamahal sa sariling buhay. Sa pag-aalaga sa ating katawan, isip,
damdamin at espiritual na buhay, kinikilala natin ang ating dignidad bilang tao at ipinapakita nating mahalaga tayo. Tandaan, ang bawat mabuting desisyon na ginagawa natin ay isang hakbang tungo sa isang malusog, ligtas at masayang buhay. Bakit mahalaga ang pagpapahalaga sa sariling buhay? Kapag pinahalagahan natin ang ating sarili, nagiging malusog, masaya at ligtas tayo. Natutupad ang mga pangarap at mas nagagamit natin ang ating talento sa pagtulong sa ating pamilya at komunidad. Mas marami tayong magagawang mabuti. Maraming bagay ang nakaaapekto sa paraan ng pagpapahalaga natin sa ating sariling buhay. Una, ang pamilya. Ang ating pamilya ang unang nagtuturo sa atin kung paano maging responsable, ligtas at malusog. Dahil sa kanilang pagmamahal at paggabay, natututo tayong pahalagahan ang ating sarili. Ikalawa, ang mga kaibigan. Ang mabubuting kaibigan ay naghihikayat sa atin na gumawa ng tama at umiwas sa masamang gawain. Kaya mahalagang pumili ng mga kaibigang may mabuting impluwensya. Ikatlo, ang social media. Maraming kapaki-pakinabang na impormasyon dito, ngunit mayroon ding mga maling halimbawa o mapanganib na hamon. Kaya dapat tayong maging matalino at mapanuri sa ating pinapanood at pinaniniwalaan. Ikaapat, ang paaralan. Sa paaralan, tinuturuan tayo ng ating mga guro ng tamang asal, disiplina at paggalang sa sarili at sa kapwa. Ang mga aral na ito ay tumutulong upang mas mapahalagahan natin ang ating buhay. At ang ikalima ay ang kapaligiran. Kapag ang ating paligid ay malinis at ligtas, mas napangangalagaan natin ang ating kalusugan. Mahalaga ring umiwas sa mga mapanganib na lugar at gawain upang manatiling ligtas. Tandaan, ang mga salik na ito ay maaaring magkaroon ng mabuti o masamang impluwensya sa atin. May mga bagay o taong nagtuturo ng tama. Mayroon ding nagtutulak sa maling gawain. Kaya mahalagang piliin natin ang mga bagay at taong makatutulong upang lalo nating mapahalagahan ang ating sariling buhay. Pag-isipan natin ito. Inalok ka ng kaklase na tumalon sa mataas na bakod para sa challenge sa social media. Ano ang gagawin mo? Makikiuso ka ba? O tatanggi para ingatan ang sarili? Ang tamang sagot ay tumanggi dahil mas mahalaga ang ating buhay kaysa likes at views sa social media. Narito ang isa pang sitwasyon. May pagsusulit bukas. Gusto mong maglaro hanggang madaling araw. Ano ang mas magandang gawin? Tama, mas mainam na matulog ng maaga upang maging handa kinabukasan. Narito ang pinakamahalagang mensahe ng ating aralin. Ang bawat tao ay may dignidad. Ang buhay ay regalo. Ang pag-aalaga sa sarili ay paraan ng paggalang sa sariling buhay. Kapag pinahalagahan natin ang ating sarili, mas nagiging handa tayong magmahal at tumulong sa iba. Ngayong alam mo na kung paano pahalagahan ang iyong buhay, sana ay gawin mo itong bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay. Para sa ating gawain, masusing suriin ang bawat larawan. Tukuyin kung ang ipinapakitang gawain ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay o hindi. Isulat ang check kung ito ay nagpapahalaga sa buhay. At X naman kung ito ay hindi nagpapahalaga sa buhay. Narito ang unang larawan. Ito ba ay check, nagpapahalaga sa buhay o X? Tama, check. Sunod, check o X? Magaling! Ang paggamit ng cellphone habang tumatawid ay gawaing hindi nagpapahalaga sa buhay. Suriin ang sumunod na larawan. Ang sagot ay X, mahusay. Sumunod, ito naman ay check. Tama, ang paglalaro ng basketball ay nakabubuti sa ating katawan. At narito ang panghuling larawan. Ito naman ay X. Tama, ang pagpupuyat dahil sa paglalaro ng computer o online games ay hindi maganda sa ating kalusugan. Bago natin tapusin ang ating aralin, maglaan muna tayo ng ilang minuto upang pagnilayan ang ating mga natutuhan. Kunin ang inyong kwaderno o isang malinis na papel at kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap.
Una, ngayon ay natutuhan ko na isulat ang pinakamahalagang aral na iyong natutuhan sa ating talakayan. Maaari mong isulat kung bakit mahalagang pahalagahan ang sariling buhay o kung ano ang kahulugan ng pagkilala sa iyong dignidad bilang tao. Pagkatapos, sagutin naman ang ikalawang pangungusap. Mula ngayon ay aalagaan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng isulat ang mga mabubuting gawain na iyong pangakong gagawin araw-araw upang mapanatiling malusog, ligtas at masaya ang iyong sarili. Tandaan, ang maliliit na mabubuting gawain na ginagawa natin araw-araw ay malaking hakbang sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ating sariling buhay. Narito naman ang ating hamon ngayong linggo. Sa loob ng 7 araw, subukan mong gawin ang 5 simpleng gawain na makatutulong sa pagpapahalaga sa iyong sariling buhay. Araw-araw, sikaping kumain ng gulay, uminom ng sapat na tubig, matulog ng maaga, maglaan ng oras sa pag-ehersisyo o paggalaw ng katawan, at higit sa lahat, manalangin at magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Sa tuwing magagawa mo ang isang gawain, lagyan ito ng check bilang tanda na natupad mo ang iyong hamon sa araw na iyon. Pagkatapos ng 7 araw, tignan mo kung ilan sa mga gawain ang palagi mong nagawa. Sana ay hindi lamang ito maging hamon sa loob ng 1 linggo, kundi maging isang magandang ugali na iyong ipagpatuloy. Sa paggawa ng mga simpleng gawain ito, ipinakikita mong tunay mong pinahalagahan ang iyong sariling buhay at kinikilala ang iyong dignidad bilang isang mahalagang tao. Dito nagtatapos ang ating aralin. Tandaan, ikaw ay mahalaga, ang iyong buhay ay mahalaga, at ang pag-aalaga sa iyong sarili ay tanda ng paggalang sa dignidad na ibinigay sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, paalam!